Isa sa pinakamaganda, pinakasimple na strategy na I recommend malaman ng lahat ng trader o matutong mag-trade yung trend line. Na itatopic at i-discuss natin ngayon, ituturo ko po and hopefully makatulong kami. Kung talagang seryoso ka at gusto mo mag-level up yung iyong skills and yung iyong mag-increase yung profit mo sa trading at hindi mo pa alam ang trend line o nalilito ka kung paano gawin, paano hanapin yung trend line. So this is the lesson for you to learn. Okay, so ituturo ko sa iyo and hopefully ay maliwanagan ka dito sa ating mga discussion tonight. Okay, trend line. So, Great Forex Philippines po. Ako po si Coach Jenny. So, ang topic po natin ngayon ay trend line. Ito po yung mga included sa i-discuss ko ngayong araw na to. What is trend line? O ano ba yung trend line? Bakit natin gagamitin yung trend line? Paano natin ipa-plot yung trend line? Paano tayo magte-trade using trend line sa bullish o yung uptrend? Paano tayo magte-trade using trend line dun naman sa bearish market o yung tinatawag nating downtrend, no? Sa in-depth naman na lesson natin, medyo lalalim lang tayo ng konti. Bakit nangyayari yung trend line? I-explain po natin yung psychology ng mga traders behind that, no? Two ways in plotting trend line. So meron po ako isa-suggest sa inyo na specific na ways to really find yung mga points kung saan tayo pwede maglagay ng trend lines at maging effective siya doon sa trades o strategy sa trades or market na tinitingnan natin at gusto nating makakuha man lang tayo, makasungkit man lang tayo doon ng kahit papaanong kita. How to correctly adjust trend line. Kasi syempre, may mga situations sa market na kailangan nating i-adjust yung trend line dahil may konting galaw na nangyari sa market. At paano natin gagawin yon? Tuturo ko rin po yung tinatawag nating counter trend line, paano siya makakatulong sa trades natin. Yung trend line and yung trend line, i-combine natin sa other strategy para maging mas effective siya at sa lahat ng gagamitin nating strategy sa trading ay always suggest na i-backtest nyo muna sa market, sa time frame na yon para makita natin yung effectivity ng strategy specifically doon sa specific market na nga na yon. Ituturo ko rin po kung paano tayo magba-backtest ng trend line. Ano? So ito na nga, tuloy-tuloy na tayo. What is trend line? So yung trend line po, isa siyang lagging strategy. Meron kasing mga leading na indicator na nagbibigay sa atin ahead of time na nagpe-predict sila o baka mag-buy o baka mag-sell. And then eventually, pag nag-move yung market, magpapalit sila ng isip na hindi mag-sell pala o hindi mag-buy pala. Kasi leading nga sila o nagpe-predict sila. So, ito namang trend line, lagging siya. O magbe-base tayo doon sa nangyari na sa market. So kailangan meron munang mabuo a certain situation, yung chart, yung mga candles, na may makikita tayo doon kung saan pwede natin pagbasihan ng pagdodrawing o pagpa-plot natin ng trend line. Kaya tinawag siyang lagging strategy. We will react to what the market tells us instead of predicting what the market will do. That's why it's lagging. It is also considered, trend line is considered as significant levels. So significant levels or key levels na tinatawag sa Forex, they are the levels that gives us an opportunity to enter a trade with higher probability of winning. So, lagi pong walang 100%, laging probability lang. So, usapan lang, higher probability. Kung meron ka makuhang strategy or technique na merong higher probability, i-check mo yun sa market, katulad ng sinabi ko kanina, backtesting, and then, yun yung gagamitin mo. So, yung mga key levels or significant levels, like the support and resistance na tinapik natin last time, a few weeks ago, kung hindi nyo po napanood yun, punta po kayo sa Great Forex Philippines YouTube channel. Ito po, no, channel natin. Check niyo po yung previous lesson natin and I really believe na matutulungan po kayo dahil meron tayo ng simpleng guidelines din paano kayo makakakita o magpa-plot ng support and resistance. Same with trend line. Trend lines are levels kung saan makakakuha tayo ng higher probability of winning yung trade natin kapag binase natin doon sa principle of how we are supposed to trade that trend line o yung market
using the trend line strategy. And it's also used for trend identification. So doon pa lang sa pangalan niya, trend line. So parang ang dali-daling isipin o gets agad natin na yung line na yon is can tell us something about what's happening to that trend of the market, no? So it is a very useful tool that help us to easily find our bias. Pag sinabi nating bias, saan ka incline? Di ba pag sa mga Pilipino sabihin natin, bias to eh. Ibig sabihin, talo na, pinanalo mo pa. Kasi incline ka doon sa grupo na yon o sa tao na yon. Bias ka doon. Andun agad yung mata mo, andun agad yung feelings mo. So same with the market. When we say yung bias natin, alam agad natin kung magsesell ba tayo, yung bias natin is magsesell tayo or magbabay tayo. And trend line, using trend line will help us to identify agad-agad kung ano yung pwede nating maging bias for that moment or for that day or for that week or for that month. Pwede depende sa time frame. So, para mas maintindihan pa natin, dahil mas magandang ini-illustrate kaysa ini-explain, illustrate natin, no? Okay. So, sabi nga, considered as significant levels. So, ang trend line daw po ay kino-consider natin na significant levels. As I have said, meron tayong mga lesson about support and resistance. So, yung support and resistance is a significant levels na laging tinitingnan ng napakaraming mga traders. So, consider this as our SNR, itong horizontal line na to, no? Ito. And then, meron tayong galaw ng market, no? O yung ating mga candles. Pagdating sa support and resistance, magre-react siya dyan. Either bababa siya, acting this line as our resistance. Medyo, dito natin yung drawing. So, kung mag-react siya dyan at nag-act siya as resistance, hindi ma-break yan ng candles, bababa yung candles. Or, once na ma-break naman yung candles at nag-react naman sa taas hanggang sa tuloy-tuloy na umakyat, sa part na to naman, this line, o yung SNR natin, o support and resistance natin, is acting as our support. So, this is our resistance, no? So, this is horizontal, o this is SNR, key levels na tinitingnan nga ng maraming trader. Pag naman, sinabi natin na trend line is simpleng support and resistance din siya. Yun nga lang, diagonal. Yun lang yun. SNR din siya, pero diagonal. So, kung ito yung market, aakyat siya. So, makakahanap siya rito ng support. Dito sa trend line na to, yung line na to na diagonal. And then, kung hindi niya yung ma-break o talagang parang gumagapang lang siya dyan, so this line is acting as a support. And once na ma-break naman nung candle, yung line na to, this naman, this same line, acting as a resistance naman siya. Parang ganito, nasa baba ito naman nasa taas. Kung pababa naman yung market, ganun din. Ay, teka lang. So, this line naman is acting as a resistance, and then once na ma-break nung candle, yung line na to, yung ating trend line, acting as a support naman siya. So, ang pagkakaiba nga lang, itong kaninang SNR natin ay horizontal siya, pero yung kanina, ito namang ating trend line ay diagonal siya. Okay? So, ganun lang po. As simple as diagonal support and resistance and horizontal support and resistance. So, kung nagagap nyo yung idea ng support and resistance horizontal, so isipin nyo, ganun lang din yung trend line. So, in-explain din po natin yan last time and hopefully, reviewin nyo kung medyo nalilito pa kayo, no? So, nasa YouTube naman po yan.
Okay. So sinabi nga natin na considered as significant levels yung trend line, no? So sinabi rin natin na yung trend line ay it will help us to identify yung bias. Okay? So yung mga candles na makikita nyo sa taas nung trend line, automatic na andun yan sa buyer's territory. Okay? Yung mga candles naman na makikita nyo sa baba ng trend line, automatic, yan ay nasa seller's territory. So kung halimbawa, meron ditong candles na nagstay sa taas nitong trend line na to, ito yung ating trend line, no? So, kahit saan dyan, dapat ang nasa isip mo lang, mag-buy. Kasi nasa buyer's territory ka. Yun yung sinasabi natin, yung trend line, helping us to know yung bias easily. So if yung trend line natin o yung ating mga candles, yung chart na nakikita, yung candles na nakikita natin sa chart is above o nasa taas ng trend line natin. Teka lang, nasa taas to. So, buyer's territory to. Kung buyer's territory to, dapat wala akong ibang hinahanap kundi kung saan ako magbabay. Ayan na. So, ulitin ko. Yung bias, incline ka doon. Initially, incline ka na agad doon. And for you to easily find the bias doon sa trade, kasi minsan, ano kayang gagawin ko? Ano kaya ang trade? Ano po ngayon, coach? Magbabay po ba o magsesell? Find the trend line in the chart and then check kung nasaan yung candles, no? Kung nasa taas siya ng trend line, then nasa buyer's territory ka. Automatic, mag-iisip ka lang kung saan ka pwedeng mag-buy. And syempre, at the same time naman, yung mga candles na nasa baba, halimbawa ito, bumaba to rito. Teka lang, buwasan natin. Ito yung mga candles, no? So, tapos pagdating dito, na-break na siya niyan. So, yung mga candles, o pag nakita natin na yung candles ay nandun na sa baba ng trend line, automatic ang bias mo dapat saan ka na inclined na sa pagsesell o maghahanap ka na lang ng area kung saan ka pwedeng mag-enter ng sell. Dapat hindi ka naghahanap kung saan ka magbabay kung yung iyong nakikita sa chart ay nasa ilalim ng trend line. Ulitin ko ha, napakahalaga nito kasi napakasimple nito pero hindi siya alam ng madaming trader, especially ng mga beginner of course. Sobrang simple lang. Punta ka sa chart, maglagay ka ng trend line. Mamaya tuturo ko paano maglagay ng trend line. And then tingnan mo lang kung nasaan yung candle. Mga candles, no? Pag nasa baba ng trend line mo yung mga candles, huwag na huwag na huwag na huwag kang mag-iisip kung saan ka magbabay o magbabalak man lang magbay. Isipin mo lang saan kaya ako magsesell. Mag-intay ka ng timing, mag-intay ka ng anong gagawin ng market, price action, o reaction sa mga levels na pwede ka mag-sell. Tanggalin mo na agad sa utak mo yung buy trade kapag nasa baba siya. Siyempre, kabaliktaran naman, likewise, kapag nasa taas, huwag ka nang magbalak mag-sell. Isipin mo na lang, antayin mo na lang yung market o yung candles mag-form o gumawa ng makakita ka ng price action doon or reaction sa levels kung saan pwede kang mag-buy. Ganun lang. Napaka-importante niyan kasi madaming tanong lagi dyan. Ano po ngayon? Akit o bababa? Akit o bababa? Napaka-laking tulong ng trend line. So, ito nga, halimbawa nga, yung market ay nasa baba ng trend line.
So kahit nandyan pa yan, umakyat pa yan dito uli, bumaba pa yan dito uli, umakyat siya uli doon, hanggat nasa baba yan ng trend line, um, yung ginagawang mga candles ng chart, wala kang ibang iisipin kundi kailan or saan ka magbabay, ay magsesell. Teka lang. Kung saan ka magsesell. Ngayon, once na ma-break na nga ito, tapos nagstay siya doon sa taas ng trend line mo, wala kang ibang iisipin kundi saan ka magbabay. Okay? Kahit ba mas mababa ito dito, so obviously mas mataas to, mas mababa to. Kahit mas mababa to dito, pero nasa taas siya nung ginawa mong trend line, wala kang ibang iisipin kundi o iintayin kundi yung area kung saan pwede ka nang mag-buy. Okay? Okay, disclaimer lamang po bago ako magpatuloy. Investment involves risk. You should only trade in financial products that you are familiar with and understand the risks associated with them. This video is in no way a financial advice, but for educational purpose only. What works for us may not work for everyone. Always do your own research before applying any strategy to your live accounts. Okay, only use demo account if you're still learning the strategy. Okay? So, trade at your own risk, do your own research. This is only for educational purpose. Okay, bakit nga ba tayo gagamit ng trend line? Why use trend line? So, number one, the principle is simple and effective. Okay, napakasimple lang po. So, sa simula, siguro medyo nakakalito, lalo na kung talagang bagong-bago ka pa lang sa Forex, pero simple lang yung principle niya, simple lang yung konsepto niya. So, bakit mo pa kukomplikaduhin yung buhay mo kung kaya mo naman gumamit o makakuha ng pera sa market from a very simple but effective strategy like trendline? So, why not use it, diba? Can be used in different market and time frames. Ko, ang ganda kasi ng trendline, kahit anong market, nakikita mo, magagamit mo siya at kahit na anong time frame. Pero kasing mga ibang indicator or strategy na maganda lang siyang gamitin sa higher time frame, maganda lang siyang gamitin sa lower time frame. Example, yung ating divergence na RSI o siguro yung moving average natin, hindi yung exponential, no? Yung simple moving average natin. So maganda siya sa tingin ko sa higher time frame, no, mga 4-hour pataas. So pag sa lower time frame, medyo hindi siya masyadong magandang confluence. So merong mga ganun kasing mga strategy na mas maganda sa higher time frame o sa lower time frame. But trend line is effective and can be used in different time frames. Pwede rin to sa stocks, pwede rin to sa cryptocurrency. So, basta Forex, stocks, cryptocurrency, lahat ng pinag-aaralan natin, pwede yan, effective yan dyan. Kailangan nyo lang matutunan, i-backtest yung strategy para malaman mo yung specific numbers like stop loss, take profit, time of trading, time frame, etc. na gagamitin mo doon sa specific market na yon, no? And of course, it is amazing. Why not use something that is amazing and cool? How cool it is, di ba? Isang line lang. Saan ka naman makakakita ng isang stick lang, isang line lang. Tapos kaya mo nang kumita ng pera basta natutunan mo siya ng tama. Basta nalaman mo kung paano siya gamitin ng tama, meron kang pagkakataon na kumita ng pera just because of a single line. Di ba? Isn't it easy? Sabi nga ni Kim Chu, isn't it amazing? Di ba? So, amazing siya. Para siyang market structure sa akin na yun naman isang rectangle lang, di ba? But meron kang potential na kumita ng pera sa markets just because of one rectangle. This time, one line. Amazing. Ayan. So why not use it? So I think trendline talaga is one of the best strategy na pwede mong idagdag sa trading mo. Okay? So, paano naman tayo magpa-plot ng trendline in bullish market o yung uptrend na tinatawag natin or bearish market o yung downtrend na tinatawag natin? Okay, ito plotting na.
So medyo nag-explain lang ako sa simula ng mga para medyo maintindihan nyo naman, hindi naman kayo masyadong mabulunan agad-agad kung ipa-plot ko na agad dyan, di ba? So, paano naman tayo magpa-plot ng trend line? Before that, gusto ko lang konting review lang, no? Market environment. Meron din tayong lesson yan. Punta kayo sa ating mga previous lessons sa YouTube. Yung tinatawag nating market environment, meron ng uptrend o bullish market and downtrend or bearish market. Yung uptrend and downtrend na yan, sila ay, they are consist of sa uptrend, high, higher high. Of course, kasi itong high na to, mas high siya dito sa high na to. That's why higher high. Mga higher high. Okay? Ang uptrend ay consist ng mga higher high and low, lower low, higher low, higher low, higher low, higher low. Of course, ito, mataas siya, bumaba siya rito. This low is higher than this low. So, makat siya rito, bumaba siya rito. And this low is still higher than this low. That's why it's called higher low. So, yung uptrend is consists of higher high and higher low. Sa kabaliktaran naman nun, yung downtrend naman, consist naman siya ng lower ng high. So, mag-start tayo sa high. Lower high, kasi high to, pero mas low to dito sa high na to. And then, another lower high, and another lower high. At the same time, kung ito yung low natin, this is lower low, lower low, lower low. Kasi mababa to kesa dito, pero mas mababa to kesa sa low na to. Pero mas mababa pa rin to kesa sa low na to. Mas mababa pa rin to kesa sa low na to. That's why it's called lower low. Okay, market environment, simple bullish market and bearish market, uptrend, downtrend, ano man gustong nyo itawag dyan. In short, basta yung chart o yung market umaakyat o yung market bumababa. Okay? So, ganun lang yun. Iba-iba kasi yung tawag ng iba't ibang mga tao eh. Alam mo naman ang tao mahilig sa gusto natin unique tayo. Kaya dumami na ng dumami ang tawag sa kanya. Okay. So, how to plot and draw a trend line in uptrend. Okay, pag sinabi natin uptrend, yung bullish o pataas. Kaya nga uptrend, yung trend niya is pataas. So, bakit may drawing dito? Okay, ito lang po yung tanong ko sa inyo. Para madali niyong matandaan, no? Mahilig kasi ako rito, para madaling matandaan, saan mo ilalagay yung trend line mo kung uptrend o pataas yung market. Ito itanong mo sa sarili mo kung magsusulat ka ng trend line, no? At nalilito ka, nalimutan mo kung saan mo ilalagay yung trend line mo. Kung aakyat ka ng hill o bundok o basta mataas na terrain, no? Saan mas madali prosesong umakyat? Yung bibitin ka sa lubid o yung maglalakad ka sa lupa? Okay? So, ito nakabitin ka sa lubid, aakyat ka pero nakabitin ka. Paano kaya mo gagawin yun, no? Or yung sa lupa. So, parang ganito kasi yan. Ito yung ito yung mga candles natin, no? Ito yung chart natin. Tapos, itong bibitin ka sa lubid, of course, nasa taas siya. O yung maglalakad ka sa lupa, of course, nasa baba siya. Kung ikaw aakyat sa isang, halimbawa, bundok na lang, ano pipiliin mo sa dalawa? So obviously, mas madaling, kahit mahirap umakyat ng bundok, pero mas madali pa rin maglakad sa lupa. Kaya kung paakyat ang market, sa baba o sa lupa mo ilalagay ang line mo. Okay? Dahil mahirap umakyat ng bundok nang nakabitin ka sa lubid. Okay ba yon? So, that's one way to remember kung saan natin ilalagay, no? So, halimbawa nga po, ito yung ating
nakikita sa chart. So kung gagawa ka ng trend line at nakita mong nagke-create siya ng higher high and higher low, so aakyat siya ng bundok, ayaw mong bumitin dito, no? Kapagod yan. So maglalakad ka sa lupa na lang, kaya ilalagay mo siya sa baba. Ayan. So imaginein mo mga tao yan. Oh, 'di ba? Naging tao bigla yung ating mga wave, no? Yan. So, siguro naman, hindi nyo na malilimutan yan na ang trend line ilalagay sa baba kung paakyat ang market. Okay? Ayos ba? Okay. Testing natin sa chart. Okay, chart example. Wait lang. So, pupunta tayo ngayon sa chart. I-share ko po ngayon yung aking trading view. Okay. Isa lang po. So kung pupunta tayo sa chart, okay, kahit anong time frame, 'di ba? Sabi ko effective siya o magagamit mo siya. So kahit anong time frame na lang, pumunta kayo doon just to practice and then punta kayo kahit saan just to practice lang naman. Hanap tayo ng paakyat na market. Okay, ito. Yan. So nakita natin dito na paakyat yung mga candles, 'di ba? Dahil paakyat siya, so pwede kang gumawa ng trend line sa baba nung mga candles, nung mga wave natin, no? Yung mga galaw, yung mga bundok. Okay? So, bundok ang tawag ko dyan kasi mukha silang bundok, no? Meron siyang peak and then meron din siyang valley dito. May peak and then may valley doon. So, sa baba ng bundok, doon ka gumawa ng trend line o ng line dahil nga that's the principle. Okay. Sunod lang naman tayo sa principle. So, gawa kang ganyan. Yan. So, that's the trend line. Pause. So, yan ang trend line mo. So, hanap ulit tayo. Example lang po ito, no? O, katulad dito. So, meron na naman tayo rito paakyat. Dito. So, kung gagawa ka ng trend line dyan, ilalagay mo dahil paakyat siya, ilalagay mo yung trend line mo sa baba. Okay? Hanap ulit tayo ng uptrend. So, ito again, meron tayo rito candle na, ang mga candles na umaakyat. So, pwede ka dyang maglagay again ng trend line mo, paakyat. Yan. So, hanap muna tayo ng mga paakyat. Dahil ang topic natin ngayon ay paano maglagay ng trend line sa kapag yung candles ay paakyat o uptrend, no? So, ito, maakyat yung market. So, get tayo dyan ng trend line, paakyat. And last, as example, paakyat yung market, pa tayo ng trend line, paakyat. Okay. Yan. So, ayan po. Ganyan lang po gumawa ng trend line kapag uptrend. So, nagtatanong yung iba, Coach, saan namin, paano kami maglalagay ng trend line? Saan namin, ano yung hahanapin namin sa paglalagay ng trend line? Kung baguhan pa lang po kayo, I suggest just use the outermost, no? Katulad nito, sa sitwasyon na to, so ano ba yung outermost? This one, and this one. So, ito yung start kasi natin eh. So, nagkataon na ito tsaka ito ay talagang inline siya, no? So, kung hanggang dito lang yan, so yung dalawang point na yon,
Yun yung outermost. And then, umakit pa rin yung market. Kung in-extend mo to rito, extend mo pa, so dumikit din siya doon. So, yun yung outermost niya. So, hindi mo siya ilalagay like ganyan. Okay? So, kung baguhan ka pa lang, use yung outermost na mga candle. Doon mo ilagay. Yun I suggest para madali mong ma-practice yung trend line. Okay? So, balik tayo. Okay, balik tayo. So, next naman, paano naman yung downtrend? So, saan natin ilalagay yung trend line sa downtrend at example sa chart at paano tayo maghahanap ng mga points sa downtrend, ng trend line sa downtrend. Okay? So, bago po tayo mag-start dyan, meron po ako muna, syempre, i-share sa inyo. No? So, dito po sa Great Forks, Philippines, ay nagtuturo po kami, of course, kung paano kayo magiging kikita, lalaki yung inyong pera, pero mas maganda kung mas magturo rin tayo kung paano maayos yung buhay natin, no? At dito po, syempre, word of God po, yung pinaniniwalaan namin, magpapaayos ng husto sa buhay natin. Kung nakakapag-spend tayo ng 30 minutes, 40 minutes to study the trading, why not spend 5 minutes to study naman yung word of God na hindi it goes beyond our finances. Buhay, relationship, health natin, kapayapaan natin, puso natin, isip natin, lahat natatouch ng word of God, hindi lang yung ating finances, no? Okay. So, gusto ko lang pong i-share ito. Sa Hebrews 11 po ito, sabi niya rito, by faith, the people of Israel crossed the Red Sea as though they were passing through dry land, but when the Egyptians attempted it, they were drowned. Lord, bless the people that you want to bless, touch the people that you want to touch, and help us to really understand you, O God, and know your heart. This I pray in Jesus' name. Okay. Nakakatuwa po itong sitwasyon na ito. Ito po yung time na yung mga, naalala nyo si Moses, naalala nyo Red Sea na bumuka, nasa Ten Commandments na movie. So yung mga tao doon, di ba, nagdumaan sila doon sa binukha ni God o hinati ni God na Red Sea, na kung saan ginamit niya si Moses, yung staff ni Moses para mahati yung Red Sea. And then, naglakad din yung mga tao nga ni God. They are called Israelites. O, silang mga Israelites hanggang sa kahuli-hulihang tao. At dumating naman yung mga humahabol sa kanilang mga Egyptians, and doon sa napanood kong movie na nung nasa gitna na nung mga Egyptians, nasa gitna na ng Red Sea, namatay-matay naman yung mga yung mga tao doon sa yung mga Egyptians nga na humahabol dun sa mga Israelites. Sabi po dito sa Hebrews 11, yung title nito is How to Have Victory in Every Situation. Paano tayo magkakaroon ng victory sa every situation natin? So ano po ba yung mga situation natin sa buhay ngayon? Naghihirap ka? May sakit ka ba? Magulo yung pamilya mo, magulo yung relationship mo sa anak mo, magulo yung relationship mo sa asawa mo, sa boss mo, sa trabaho mo, lito ka, wala kang kapayapaan, hindi ka matulog. Kahit ano mang sitwasyon mo sa buhay, we can have the victory. But there is a simple, parang tip lang, no? Para for us to get that victory. And sabi nga po kanina dun sa Hebrews 11, same Red Sea. Bakit yung mga Israelites nakadaan, naligtas? Bakit sila victorious? Samantalang same Red Sea. Bakit yung mga Egyptian na-drown? They were drowned, nalunod sila. Same situation, same miracle na dinaanan nila. Bakit yung isa victorious? Bakit yung isa nalunod? Yung different sa kanila is yung presence ng faith. By faith, ang sabi doon, by faith,
The people of Israel, o yung mga Israelita nga, Israelites, crossed the Red Sea as though they were passing through dry land. Para silang naglalakad. Siguro may iba dun, nag-hop-hop pa, no? Para lang silang naglalakad sa dry land, sa kalsada, sa kalye, sa tuyong lupa, na hindi nila naisip, hindi nila iniisip o hindi sila kinakabahan na, teka lang, dagat to na nahati ah. Hindi naman to lupa, hindi naman to kalsada, hindi naman to daanan. Dagat to. They know na dagat yung dinadaanan nila kasi nakita nila ng hinati yun ni God. So they know very well kung nasaan silang sitwasyon. Pero ang sabi, they crossed the Red Sea as though they were passing, as though na parang nahalintulad na sila'y naglalakad lamang sa dry land. Pero nung Egyptians ang nag-attempt, they were drowned. So by faith, that faith changes everything. Same Red Sea, sabi ko nga, same miracle hinate. Pero because the Israelites have the faith and the Egyptians obviously don't have that faith that the Israelites had, because yung mga Egyptians, hindi naman sila believer of God. Hindi sila mananampalataya ng Panginoon, di ba? Hindi na kilala si Yahweh. So, yung faith na yon actually, nag-usbong yon sa mga Israelites because naranasan nila, na-experience nila yung kabutihan ng Panginoon, hindi sila pinabayaan. Lagi silang inililigtas sa lahat ng nangyari. Naalala nyo, merong 10 Commandments nga na panmamagat, na palabas. Gusto ko yan eh. Merong 10 plagues o 10 salot na dumating, pero lagi silang naliligtas, na exempt doon. And it became a big part of that faith, yung miracle na yon during that time na nagko-cross sila sa Red Sea. I do believe na ganun na lang katiwala nila sa Panginoon dahil nga miracle after miracle after miracle after miracle. 10 salot yun na ang naapektuhan lang yung mga Egyptians. Pero sila na tao ng Panginoon, people of God, hindi sila apektado. So the experience they had, the closeness, the knowledge that they had, noong time na yon about God, no? Doon nag-spring out, I do believe, yung faith nila. Kasi the moment na pumunta si Moses, sa pagkakatanda ko po, doon sa, dahil matagal siyang nawala doon sa mga Israelites, no? Matagal siyang nasa wilderness, matagal siyang nandoon sa poder ng kanyang asawa, ng kanyang biyanan. And then nung pumunta siya after 40 years, maraming hindi rin kumbaga wala siyang authority over those people. And then sinabi niya yung vision ng Panginoon sa kanila na palalayain sila, mag-worship sila doon sa bundok kung saan doon nila i-worship na ang Panginoon. Kinwestiyon nila yung authority ni Moses. Bakit ka namin paniniwalaan? Ang dami nilang reklamo kay Moses. Pero, nung simula yon. Pero bakit? Nung pagdating na dun sa, dadaan na sila sa Red Sea, maglalakad na sila sa Red Sea. Bakit? By faith, nagawa nilang dumaan doon, 2 milyon sila mahigit. Doon as if dry land yung Red Sea. It's because na-experience na nila si God. Na-experience na nila yung kabutihan ni God. Kaya guys, kung halimbawa nahihirapan kayo, bakit ganun? Parang parang nahihirapan kayo sa tinatawag nating faith. Hindi nyo alam kung saan sisimulan yung faith. Hindi nyo alam kung paano uusbong yung faith. Maybe because hindi yung relationship mo, yung pagkakakilala mo, yung experience mo kay God, hindi kulang pa. God is telling you right now, nandyan lang naman lagi siya. Ikaw yung lumapit. Kasi hindi siya umaalis eh. Lagi lang siyang naghiintay. Pero hindi siya namimilit. Kaya ikaw yung lumapit sa kanya, available sa lahat, sa internet ang Bible. Kung hindi ka makabili sa bookstore, available sa internet yung Bible. I suggest NIV Bible para sa mga magsisimula pa lang, no? May iba't ibang version kasi. O kaya yung amplified version. Pero mas maganda siguro Message Bible or
NIV Bible. Madali kasi siyang intindihin. Yun ang basahin mo. And then ask God, teach me how. God, I don't know how, but I will still read this. I will still go to you. You pray, you talk to Him kung paano ka nakikipag-usap sa asawa mo, sa anak mo, sa kaibigan mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo. Ganun ka rin makipag-usap sa Panginoon dahil person siya. Kung paano ka makipag-usap sa isang person, dahil God is a person, ganun ka rin makipag-usap sa Kanya. Okay? So, lapit ka lang kapatid. So, hopefully by God's grace, pag na-experience mo na siya, even if you are, kung mailalagay ka sa same situation, pwedeng maisip mo na, wala namang nagbago sa sitwasyon ko, ganito pa rin, wala pa rin akong pamasahe, wala pa rin kami, nagkukulang pa rin kami. Bakit para kung hindi kinakabahan? Katulad ng mga Israelita na yon na naglalakad sa gitna ng dagat, hindi kinakabahan na baka sila lamunin ng dagat bigla-bigla. Bakit parang ikaw, same situation ka pa rin naman, hindi pa nagbabago yung situation mo, but parang meron ka ng kapayapaan. May confidence ka na magiging maayos ang lahat, na you'll come out of it victorious. It's because nag-i-increase yung faith mo. It's because na-experience mo si God, inner na experience, yung ikaw at sa Panginoon, hindi from the situation or from the things that's happening around you or outside yourself, kundi ikaw mismo, tsaka ang Panginoon, kayo lang dalawa, nagde-date. So, yan. So, ganun po. So, hopefully nakatulong po. At hindi lang kami makatulong sa pag-increase o ng inyong skills sa trading, kundi makatulong din kami sa spiritual side nyo, no? Sa buhay nyo in general. Kasi ang gusto ng Panginoon, hindi lang pera, holistic. Okay? So, balik tayo. So, ito naman. So, paano naman natin ipa-plot or i-draw? How are we going to draw or plot the trend line in downtrend or bearish market? O yung trend na pababa. Okay, same question. Kung bababa ka naman ng bundok o ng hill o ng mula sa mataas na lugar, saan ka mas madadalian o saan ka mas mabibilisan? Okay? So imagine mo hindi masyadong andito lang yung line. Okay. Huwag nating sabihin na takot ka sa mataas, okay? So, in general, syempre mas mabilis naman mag-slide pababa. Enjoy pa, exciting pa, di ba? Thrilling pa. Ay, doon na ako, mag-slide na ako pababa. Kesa naman maglakad ako, nakakapagod. Baka yung 2 minutes ko rito, 20 minutes na, hindi pa ako nakakababa. So, mas mabilis bumaba nung mag-slide ka na lang kesa maglakad ka sa lupa. Maglakad ka pababa. Okay? That is why, kung pababa, so ganito kasi yan, bababa yung market, no? Ay, bababa yung market. So, ito yung market ngayon, ito yung mga candles, bumababa siya. So, ito yung tuktok nung pinanggalingan mo at dito yung destination mo, no? Andito yung slide. Mag-slide ka, mag-glide ka dyan. O bababa ka dito sa lupa. Lupa, may gawin nating mabato yung lupa, no? Pero lupa yan, yung kaninang drawing. So, ito ka. So, of course, mas mabilis kung mag-slide ka na lang doon. Thrilling pa, exciting. Kesa maglakad ka. So, kapag ang market pababa, mag-slide ka. o dito mo ilalagay ang trend line mo sa taas. Okay, ito ka. Okay? So, kapag ang market pababa, ang trend line mo, supposedly, isusulat mo siya o ito-drawing mo siya sa taas. So, ito ang trend line. Ay. Yan ang trend line. Okay? So, ang trend line, hanggat hindi nabe-break, walang candle na nakaka-break sa trend line mo,
lahat ng naririto o hanggang nasa ilalim siya ng trend line, nasa seller's territory ka. So, ang bias mo dapat ay pa-short ka lang o sell. Kaya huwag kang mag-iisip ng saan ka magbabay, kundi mag-iisip ka lang kung saan ka magsesell. At once na umakyat yung market, nga ma-break niya tong trend line mo, and that's the time na mag-iisip ka naman yung position kung saan pwede ka nang mag-buy. Ayan. Okay, ano pa ba yung kulang natin? So, sample tayo sa chart, no? Okay, charts example. Punta tayo sa chart. Katulad kanina, maghahanap naman tayo this time ng mga pababang market and saan natin ilalagay yung ating candle. Okay, I mean trend line. So, ito, obviously, pababa ito. Okay? So, lalagay natin yung trend line natin. Guhit ka from here. And then, outermost. Teka. Kung baguhan ka pa lang, ilagay mo sa outermost, no? Yan. So, ito, pababa pa rin siya. So, para madaling mag-practice, ilagay mo sa outermost. At least 2 points. At least 2 points o dalawang candle na pagbabasihan mo, no? So, kung dito ka maglalagay ng first point mo, second point mo dito, so that's the outermost. Hanap pa tayo ng downtrend. Okay. So, ito yung pababa ito. Okay. So, maghahanap ka 2 points, ito at ito, yun yung outermost. So, pwede mo dyan ilagay yung iyong trend line. Okay. So, outermost. And last. So, medyo tayo sa medyo nagko-consolidate ng konti. So, ito. Bababa yung market dyan. So, kuha ka ng trend line from here. Kunin mo yung outermost, which is ito. So, yan yung trend line mo. Okay? So, ganyan po tayo maglalagay ng trend line. So, ang tanong naman, paano naman natin ite-trade? Paano natin gagamitin yung trend line sa pagte-trade natin, no? So, a very simple way to trade or for us to use this trend line na natutunan natin ngayon sa trading natin, katulad ng sinabi ko, kung yung trend, yung ating candle ay nananatili or staying below the trend line, so kung ito yung trend line natin, and obviously, andito yung ating mga candle sa baba. Kahit saan dyan actually, by principle, pwede kang mag-enter ng sell hanggat nasa baba siya. Ngayon, of course, there is a better entry depending sa iba't mga confluence natin na pwedeng gamitin, no? EMA, pivot levels, ano ba, MACD, kung ano man, SNR, minor SNR. So, kukombine mo siya sa ibang strategy for you to have better entry levels. Pero technically, by principle po, lahat ng candle dito, as long as nasa baba siya ng trend line, pwede kang mag-sell. At once na na-break na siya, katulad nito, o nag-stage nasa taas siya, dito, doon naman yung area kung saan ka pwedeng mag-buy. Okay. So, dito sa example na to, obviously, nagko-consolidate yung market. So, nilesa natin yan sa market environment. Ibig sabihin, hindi sideways yung galaw, no? Hindi umaakyat, hindi bumababa. So, hindi magandang mag-trade. Hanap tayo ng medyo gumagalaw na ano. Okay. So, halimbawa ito. So, kung ito yung trend line mo, halimbawa, tapos nakakita ka rito ng mga candle na nag-break na ng trend line mo, bumaba siya rito, and then na-break niya uli, umakyat siya rito, and then na-break niya uli, at pagdating nga dito, ay
doon na siya nagtuloy-tuloy na medyo umakyat. Okay? Doon sa taas ng trend line na to, pwede kang mag-enter ng buy. So halimbawa, nakita mo na pagdating dito, actually, kung ating titignan yung mga previous highs and lows, meron tayo ritong market. Since tapos na tayo mag-discuss ng market structure, meron tayo ritong level na kung saan makikita natin para siyang uh, level na nagre-react yung market. At doon nga siya nagko-hold, no? At since nakita natin umakyat na rin itong ating mga candle sa taas ng trend line, so we can have an opportunity to enter a buy around this area kung saan medyo nag-hold na nga paakyat yung nag-hold sa taas yung mga candles. Okay, by this, yung candle natin ay nasa taas ng trend line at the same time ay doon sa taas na rin ng ating minor SNR. So, pwede kang mag-trade actually ng buy dito or dito. Kaya natin para medyo makita. So, anywhere dyan sa dito, ito yung trend line natin, di ba? Sabi ko nga, basta yung candle by principle is nasa taas ng trend line, pwede mong i-trade ng buy. So, itong mga candles na to, pwede mo siyang i-trade ng buy. So, bakit hindi magandang mag-trade ng buy dito? So, do you remember yung ating lesson before na risk and reward? So, kung magbabay ka dyan, ang iyong pag naglagay tayo dyan, dito ng buy trade o kahit dito dyan, ang stop loss natin doon sa baba ng ating recent low, which is around here, which is medyo malaki, kung ang magiging take profit natin, wow, actually yung take profit natin, pwede tayong mag-take profit dito. Pwede tayong mag-take profit dito. Okay. So dito yung magiging around here, yung stop loss mo. So pwede naman, pwede ka rin naman dyan mag-trade. Yun nga lang, yung ating risk and reward ratio, tinan mo, 0.8 lang. While kung makuha mo to, itong entry na to, medyo liliit yung iyong risk at the same time, lalaki yung iyong, ay, sorry, lalaki yung iyong reward. Ayan. Okay? So medyo talo ka rito kasi sa risk and reward. Samantalang dito, mas maganda. Pero sabi ko nga, as long as anumang mga candle dito, pwede mo siyang i-trade na buy according to principle ng trend line. Okay? So kung gagawa natin to ng trend line, again, itong area na to kung saan nag-buy tayo, lalagay mo to rito, and then outermost. Once naman na yung candle ay nag-hold na rin sa baba ng trend line natin at tayo ay nakabuy, it's time for us to exit the trade. Okay, ganun lang naman lagi ang market. Ang mga strategy. Most of it, kapag time mo nang mag-exit, that's also the time to enter. O kapag time mo nang mag-enter, that's also the time for exit. In short, kapag nasa baba na yung mga candles ng trend line, so pwede ka na maghanap ng opportunity mo to enter a sell from this area.
At kapag naman nag-hold siya sa taas nito, nung trend line mo, tuloy lang yung buy trade mo. Okay, na-gets nyo ba yon? So, gagawa ka ng trend line, tinan mo kung nasaan yung um, mga candles, and then i-hold mo o stay mo o mag-exit ka, depende sa gagawin ng market. Okay. Ngayon, ito, so mahirap magawa ng trend line dyan kasi wala siyang mga peaks and valley. Isa siyang malaking talon. Okay, false siya. Nahulog lang siya rito. So wala siyang, hindi siya bundok. Wala siyang peaks and valleys. So mahirap gumawa ng trend line dyan. So dahil nga kailangan mo at least 2 points para makakuha ka ng at least line. Okay? So dahil walang peaks and valley to, so hindi tayo pwedeng gumawa o hindi applicable yung trend line dyan sa mga candles na yan. Okay. So nagkaroon na tayo rito ng peaks and valley. So medyo hindi ko recommended maglagay ng trend line dito, okay? So, itong part na to kasi nga malaki yung movement, nag-consolidate obviously. So, it's not good to use trend line dyan. So, you will know kung kailan at hindi kailan as you gain experience sa market. May mga bagay na mahirap explain. Kaya nga hindi po 100% na laging panalo sa market. Katulad niyan, maganda ring example to, at least nakita natin, napakita ko sa inyo na itong pagkakataon na to, hindi magandang gamitin ng trend line. Okay, same here. Kung halimbawa ito yung trend line mo, ito yung 2 points mo, no? 1, 2. Tapos, sa lahat ng candle na to, pwede kang mag-enter ng sell. And once na na-break na siya nito, no? So, exit ka na rin ng sell mo. So, halimbawa lang. Halimbawa, meron kang trade ng sell dito. Halimbawa lang, no? Dito ka nag-sell. Tapos, ang take profit mo, halimbawa, ay nandun pa sa baba. Okay? So, dyan ang take profit mo, 90 pips, no? Tapos, nakita mo yung candle ay binibreak niya na yung trend line mo. Okay, may nag-close na sa taas ng trend line, observe ka muna, and pag nakita, and then bumaba uli yung red candle dito, di ba? Pagbaba uli ng red candle dito, so medyo kampante ka pa ate ka lang, bumaba uli. So cool pa ako, baka bumaba rin uli. Pero nakita mo, nag-close uli sa taas, and then nag-close, talagang nag-hold na sa taas, and meron na nga ritong mga candles na nag-stay na sa taas. So by that time, dapat mag-isip-isip na tayo na mag-exit ka na ng trade mo kahit hindi mo pa na-hit yung take profit mo. Okay? So kung bumaba naman yan, pwede ka naman ulit mag-enter ng trade. So at least you have already secured and you followed naman din yung principle ng trend line na dapat wala ka na sa sell kung ang mga candles ay nasa buyer's territory na. Meaning, yung mga candles ay nasa taas na ng trend line, which is the buyer's territory, dapat wala kang ng sell dyan. As long as nasa seller's territory o nasa baba ng trend line yung mga candles mo, so medyo kampante ka pa dapat na i-hold yung sell mo, no? So dito nga, nandun na siya sa buyer's territory. So better to exit your trade. Again, consolidation, and dapat hindi tayo nag-trade if there's yung market na gumagalaw ay sideways or nagko-consolidate nga na tinatawag natin. Okay, example natin. Sabay naman tayo. Hanap tayo na magbabay tayo. Okay. So, halimbawa naman, medyo consolidation din to. Ito pala yung example natin kanina, no? So, gawin natin to. So, example again, dito ka nakapag-enter ng buy. Bawa, nag-enter ka dyan ng buy, no? Sa market na to. Dito sa candle na to, dyan ka nakapag-enter ng buy. And then, halimbawa, yung take profit mo nandun pa, no? 200 pips pa yung take profit mo. Ngayon, so, hino-hold mo dahil umakit pa yung market.
And in-extend mo lang itong iyong trend line. Okay. So, tingnan natin ang nangyari dito. So, nakita mo, merong candle na nag-close sa baba and then may nag-close na naman sa baba. Okay. Kung ikaw ay medyo beginner pa, dito mag-exit ka na no, sa pangalawang candle. So, dun sa mga medyo matagal na kasi, medyo mahaba-haba na PC niyan, medyo kaya na niyan paano ba, i-manage yung pressure sa trading, no? Sa market. So, pwede ka naman mag-intay ng retest. And then, pag nag-retest yan at talagang hindi siya umakyat dito sa taas ng trend line natin, better to exit your trade kahit hindi mo pa na hit yung take profit mo. So, mag-exit ka na rito. O kahit dun sa red candle. Dun sa closing ng red candle na to. So, exit mo na yung trade mo dahil as simple as yung candle ay nasa seller's territory na pero ikaw ay nakabuy pa rin. So, as long as nandito siya sa taas ng ating trend line, so this is the buyer's territory o teritoryo ng mga nagbabay. So, kampante ka na i-hold yung trade mo dyan. Pero once na pumasok na at nag-hold na doon sa seller's territory o teritoryo ng mga nagsesell, nakabay ka ba? Baka makuyog ka dyan, bugbog sarado ka dyan, di ba? So, umalis ka na dyan, exit ka na dyan, hindi mo teritoryo yan dahil nakabay ka. Ayan. So, hopefully, ayan, nakatulong po kami, ako. Ayan, at ang susunod naman natin na topic ay saan ba yan? So, next, in-depth naman tayo. Yung medyo lalaliman naman natin ng konti, no? So, bakit nangyayari yung trend line? No? Is napakaganda nito topic na to. Bakit nangyayari yung trend line? Bakit ba ganun? Bakit ba nag-move siya ng parang pasigsag tapos parang pataas? Ano ba yung psychology behind that ng mga traders? And meron akong isa-suggest nga sa inyo na dalawang ways to plot yung trend line. Paano correctly i-adjust yung trend line? Kasi nakita naman natin kanina sa chart examples, may mga times na medyo malapit yung trend line sa mga false breakout. So, paano natin maiwasan yung mga false breakout na yon? So, how to correctly adjust the trend line. Use counter trend line for entries. Yung counter trend line, napakaganda niyan. Trend line, i-combine naman natin siya sa ibang strategy. So, strategy na to, hindi lang siya trend line. And syempre, sabi ko nga kanina, yung iba-backtest natin sa market yung trend line para makita nyo kung gaano siya ka-effective. Yung aking isi-share na strategy sa inyo. So, ayan po. So, hopefully nakatulong po. Please, paki-subscribe naman po dito sa channel natin. Paki-share na rin and paki-subscribe na rin yung mga kaibigan nyo para po ma-reach namin kasi gusto po namin magkaroon sana ng 1,000 subscriber at least this April. So, I hope by God's grace ma-hit natin yung 1,000 subscriber na yan by this April. And support our social media accounts din po. God bless everyone. Bye-bye and Jesus loves you. Bye.